Jamal greetings. Ito po yung final output ng group namin. Itong tool na to ay kinocompute niya yung grades na kakailanganin mo para pumasa sa finals given yung midterm at prelim grades. Ito ay helpful para sa mga students na kailangan maghabol ng mga kailangan ng grades para pumasa. Lalo't ngayon, finals bagsakan. Based instructions, hindi lang basta maglalagay ng text para ma-run yung at matest yung isang code. Need din ng file para i-read yun at merong output. So, i-elaborate ko na ng konti yung code. Then, i-demo. Ito, meron tayong input, text, at output file para i-read at ma-store yung results. Kung gumana ba yung code, then yung syempre yung function. Then, ito. Gawa tayo ng function, define natin. Meron tayong prelim, midterm, then yung subject nun. I-read yung file ng prelim, then dito naman, convert natin siya sa float pag nabasa na. Ganun din sa midterm, i-read natin, then convert sa float. Ngayon, yung prelim, 30% siya sa kabuuan ng magiging grade natin. Then, yung midterm man, 30% din. So, pre-mid total, yung current standing mo na is 60%. Ngayon, yung passing ay 60%. 60. Then, para ma-compute natin yung grade left, ima-minus lang natin yun. Ima-minus lang natin yung pre-mid total sa 60. Then, divide natin sa 40%. Since 40% yung natira for finals. Then, ngayon, proceed tayo sa conditions. Ito. Kung yung finals, na-convert natin ay greater than 100, halimbawa, ang need mo pang habulin ay 101, ganun. Siyempre, hindi na yung papasa dahil hanggang 100 lang ang grading natin. Pwede mo na i-drop yung subject since masasayang lang yung effort. Kahit pa perfect pa yan, hindi na yung papasa. Kung ang siyempre ito, another condition, pag greater than 0, matik greater than 0 yung may kailangan pa tayong habulin. Kailangan mo pang mag-score ng maglalagay tayo ng output na result, na output statement. Papakita natin, kailangan mo pang mag-score. Then, yung grade niya, convert natin sa 2 decimal places lang para syempre hindi sobrang haba and presentable na rin. Yung percentage nun sa subject na yun, ayan, sasabihin ng code kung makikita natin sa result kung ilan pa yung kailangan ipasa, grade para pumasa. Then else, ito, kapag halimbawa, since compute lang natin yung kung pasado ka na or kung papasa ka pa ba, ilan yung grades na kailangan mo para pumasa. Ngayon, ito naman sa else natin. Kung halimbawang pasado ka na, sure na pasado ka na, ito yun. Halimbawa, 100. Kasi ano na yun, 60%. 60 yung passing. Ito yan. Since 100 ka na nung finals, ay nung midterm and prelim, pasado ka na, ito yung magiging result natin. Hindi mo na kailangan mag-compute niya. Sure to passing ka na. Dito naman, since na-define na natin yung
mga terms. Nandito na tayo. May function na tayo. Final passing. Ito yung byte range kung nasaan yung data na yon, yung grade. Then, ito, prelim, midterm. Lalakay niya sa file yan sa byte range. Sabi ko dyan. Proceed na tayo sa pag-test ng code. Ngayon, naglagay tayo nito para maging maayos yung flow ng code natin. Naka 2 decimals. 5 characters. Ganyan. Since ganyan din naman talaga pag in-input sa card. Naka-Excel. May alignment. Then, maiwasan na rin yung mga errors. Kung may encounter man. Then, try natin i-run. Since meron tayong ready-made na syempre para matagal pa yun pag on the spot pa i-edit. Ito, nakaroon na pala. Start ko. Ayan. Halimbawa, sa prelim grade ng SCI 100, understanding the result, 94 and 40. Ito yung kailangan mong grades para pumasa. Ganun lang din sa Math 101, dyan, PE, ITE. Ganun lang din yung system. Ngayon, dito naman tayo sa line 6. Ano to? Calculus, kung saan maraming bumabagsak. Ito, 27, then 36. Kita naman natin, mababa talaga yung grades. So, kahit anong effort pa sa finals, hindi napapasa yan. Ganun din sa COE 102. Saan na yun? Chemistry. Ayan. Sobrang baba. Yan. Then, balik sa yung normal lang na may chance pa ang bulin. Ito. Ganyan yung input. Ganyan lang din yung maging result. Di-display lang natin kung ano yung grades na kailangan habulin. Ayan. Mga normal grades pa. Pwede mo bang ilaban? Ngayon, sa demo natin yung 100, kapag perfect ka na, ayan, already passing na yan. Kahit huwag ka na pumasok niyan eh. Pass or fail, 100. Okay na. Ngayon, try natin baguhin yung mga inputs. Kung live ba, gumagana pa yung code talaga. So, may mabagsak. 6, COE 101. Sabihin natin 97 to. Sige, 99 na. Perfect yung exam eh. Saan yung COE 101? Yun, may nabago na. Yan. Kailangan mo lang, yan lang yung kailangan mo ipasa. Then, asan pa yung isa? Yung mga pasado naman, bagsak natin. Say, 12.22. Sana. Ayun. Bagsak na yan. Doon, pinakita natin kung paano gumagalo yung code. Gumagana. Depende sa input values natin. Okay, yun lang. Thank you po. Happy holidays. Bye-bye.